China, galit na sa mga ginagawang paghahanda ng US laban sa kanila. Ayon kasi sa website ng Reuters, ay minamadali na ng US ang pagpaparami nito ng mga bombang may kakayahang mabilisang wasakin ang mga barko ng China. Iyag ng mabigat na banta. Ang mga tensyon ay umiinit at ang mga kaganapan ay mas lalong lumalala sa paglipas ng mga araw. Matindi ang naging tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing sa iba't ibang issue sa mga nakalipas na buwan, kabilang na ang usapin sa Taiwan, territorial disputes sa South China Sea, at maging ang restrictions ni US President Joe Biden sa semiconductor chip exports. Ayon kay China Defense Minister Li Shangfu, hindi kakayanin ng mundo kung magkakaroon ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa nito ang pahayag sa kanyang kauna-unahang major speech mula na maitalaga sa pwesto. Alam ng buong mundo kung gaano ka-agresibo ang bansang China pagdating sa inaangkin nitong mga teritoryo. Lalo na ang mga bahagi ng isla na sakop ng Philippine Economic Zone ay kanila ring inaangkin. Ngunit mayroong malaking banta ang bansang United States sa hakbang na ito ng China. Kaya sa bidyong ito, ating alamin kung ano nga ba ang sinabi ng US General na talagang nagpabago sa takbo ng hidwaan ng mga bansa sa buong mundo. Alam naman natin na hindi lang mga isla sa Pilipinas ang pilit sinasakop ng bansang China. Asama na riyan ang mga kalapit na isla na pagmamay-ari din ng Japan at iba pang Southeast Asian country. Bagamat ang Pilipinas ang nanalo sa kaso ng pagkakaroon ng karapatan sa karagatan ng West Philippine Sea sa UNCLOS, hindi pa rin ito sapat upang tanggapin ng China. Kaya ngayon sa China mga kababayan at talagang nanganganib ang kanilang ekonomiya dahil sa ginawa ng Amerika, Canada at European Union. Nito ang mga nakaraang buwan lamang ay sunod-sunod ang pagbato ng mga nabanggit na bansa sa ekonomiya ng China. Tinaasan kasi nila ng sobra ang tariff ng China. At ito ay hindi basta-bastang pagtaas lamang. Ayon sa mga ulat, ay 100% ang ipinataw na taripa ng Amerika at Canada sa China, specifically sa mga electric vehicle products. Bakit nga ba ito ginawa ng Amerika, Canada at European Union? Ano ang mangyayari ngayon sa ekonomiya ng China? Tuluyan na ba silang babagsak naman umaasa ang Russia sa tulong ng China upang makatagal sa matinding epektong dulot nito sa kanilang ekonomiya? Subalit nagbabala na ang Estados Unidos sa China kaugnay nito. Ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan, hindi pa hihintulutan ng Amerika ang pagkakaloob ng China ng lifeline kaugnay ng economic sanctions ng alinmang bansa laban sa Russia. Isa rin ang China sa pinakamalaking export destination ng Russia. Araw ng Lunes sa Rome, Italy, nakatakdang makipagpulong si Sullivan kay Yang Jiechi, top diplomat ng China. Kabilang ang gulo sa Ukraine sa major agenda ng dalawa, bagaman walang inaasang partikular na outcome sa pag-uusap. Pinaniniwala ang isang matinding hakbang ito ng Washington at Beijing upang mapanatiling bukas ang linya ng komunikasyon at mapanatili ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Samantala, sa kasalukuyan, patuloy ang pagbigay ng Estados Unidos ng monetary support para sa military at humanitarian efforts sa Ukraine. Ito na! Inilabas na ng Amerika ang kanilang US Navy SEAL Team 6. Ang elite unit na kilalang matinik at nagligpit kay Osama Bin Laden noong 2011. Nagpadala na rin ang Pentagon ng mga puwersa sa Taiwan. Handa na raw ito upang labanan ang China sa posibleng pagsalakay nito sa Taiwan. Ayon naman sa dailymail.com, Pangulo ng Russia Vladimir Putin ay nagpanta na makikipagkaisa ang Russia sa China upang tapatan ang banta ng Amerika.
Kaya naman dahil dito, mas uminit pa ang tensyon. Ang US ay naglagay na ng Typhoon Mid-Range Missile System sa Japan at Long-Range ICBM sa Germany para tapatan ang missile launchpad ng Russia at China. At sinabing kayang-kaya ng Amerika na pulbusin ang mga nuclear launchpad na ito sa loob ng 2 oras ng walang kahirap-hirap. China, galit na sa mga ginagawang paghahanda ng US laban sa kanila. Ayon kasi sa website ng Reuters, ay minamadali na ng US ang pagpaparami nito ng mga bombang may kakayahang mabilisang wasakin ang mga barko ng China. At ang mas nakakagulat pa rito, ang nasabing panibagong anti-ship weapon na ito ay napakadali lamang gawin at sinasabing di hamak na mas mura ito ng mahigit sa 3 beses kumpara sa mga anti-ship missiles ng mga Chino. Gayunpaman bagamat mura ay may kakayahan nitong makapagpabagsak ng isang barko sa pamamagitan lamang ng isang tira. Anong klaseng bomba nga ba ito? At papaano ito magsisilbing bangungot laban sa naval fleet ng mga piratang Chino? Ito ang tinatawag na quick-sink weapon, kung saan ang isang unguided bomb na nilalagyan ng Joint Direct Attack Munition o JDAM, isang guided kit na nagbibigay ng kakayahan sa bomba na eksaktong tumama sa mga target nito. At sa sobrang lakas nga ng quick-sink weapon na ito, ay nagawa nitong mahati ang mahigit sa 100 metrong barko gamit lamang ang isang tira nito. At dahil naman hindi ito gaya ng mga anti-ship missiles na gumagamit ng propulsion o emission, ay hindi ito karaniwang nadedetect ng mga radar, kaya't mas magiging epektibo ang isang pag-atake gamit ito. Ayon sa ulat, ang US ay may available na 100,000 JDAM guided kit na maaaring ilagay sa mga unguided bomb na ito ng US, kaya't ibig sabihin ay maaaring gumawa ng 100,000 nito ang US bilang pantapat sa mga anti-ship missiles ng China.